Zile eu alerg, al mile. Zile eu alerg, al mile.
May gabi dia natupak shout out dia sa Zamboanga del Sur. Kumusta na kayo lahat mga kababayan, buong bansa, mga Pilipino sa buong bansa, magandang gabi at shoutout sa lahat at kumusta na? Ano ng ating mga kalagayan ngayon at anong mga balibalita? Maraming mga fake news, maraming di makatotohanan ng mga balita. So sa gabing ito, babati muna tayo. Unang-una, batiin natin mga kaibigan natin dyan sa labas. Magandang gabi dyan sa USA, dyan sa Sacramento, kay Engineer Burha, ang ating classmate
at papauwi na rin dito sa Pilipinas at gusto na mag-participate dito sa mga political activities natin dito sa ating bansa. So may gabi usab diha sa binisayo nato kining mga kuandres, mga Bisaya nga niya sa gawas sa nasod. May gabi diha dato mabasag panalagsa mo li pug ka dinhi ni atong aron maka-contribute kag unsay mga maayo diha kay nagtudlo man kag mga political science diha sa Micronesia, makapag-contribute ka sa atong mga customaries din sa atong nasod. So may gabi po diya sa Australia diya kay Henry Papil og sa tanan mga tanan mga tibok pamilya og mga tropa diya may gabi may gabi diha og shoutout sa tanan membro sa pamilya. At babatiin din natin dyan sa labas ng bansa dito, particular dito sa Middle East, ang ating tinaguriang mga bayani at naghihirap ngayon dyan at ang iba, majority dyan talagang naghihirap sila sa pagtatrabaho upang masustain nila ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya rito sa Pilipinas. At magandang gabi dyan sa inyo, shout out sa lahat ng mga OFW natin dyan sa labas ng bansa. Magandang gabi, lalong-lalo na dyan sa Kuwait. Sana lagi tayong nasa magandang kamay na hindi medyo hindi na tayo maapi dyan. At may mangilan-ngilan pa, but it is just isolated cases. Kung may nangyari dyan, hindi naman marami. Kaya listo naman ang ating mga kwan dyan, ating uwa at ang ating gobyerno, at upang ma-rescue natin ang ating mga kababayan dyan. Magandang gabi dyan sa Quezon City, sa San Fabian, kay Architect Mario Rillo. Shoutout dyan sa buong San Fabian, mga kuha natin dyan, mga kaibigan natin, at sa lahat ng mga mamamayan ng Quezon City. Magandang gabi, shoutout sa lahat. At binabati rin natin dito sa Tarlac, Dolores, mga Mobilia family, hanggang dito sa Laguna, Bulacan, Tanay, Rizal, nandyan lahat yung mga kaibigan natin, lalong-lalo na kina Attorney Jose Balbino, na ngayon ay masigasig sa paggawa ng mga katutubong gawain. At may sariling istasyon dyan, FM, kung hindi ako nagkakamali. May sariling istasyon si Attorney JB Attorney Balbino. So magandang gabi at shoutout sa lahat sa buong Luzon, mga kaibigan natin dyan, hanggang sa General Nakar. Akong aksidenteng naka-view sila rito sa ating live stream dito sa Facebook page. At batiin din natin at Bisaya, papunta tayo sa Central Visayas, kaya Bisaya na naman ang ating salita rito. Mayong gabi dia sa Cebu City, sa Central Visayas. Mayong gabi sa tanan ng mga taga Cebu, ilabi na sa atong mga pamilya, atong mga relatives diha sa Cebu, mga Hungko, Pimentel, Katakutan, o mga sa tanan atong mga amigo o mga relatives na diha karon sa Cebu City. Atong gipaabot ang atong greetings diha sa ila mayong gabi, og shoutout sa tanan. Ilabi na diha sa Mandawi ang atong pinalangga nga
CEO sa security agency, si Susan Carion, o diha sa Lapu-Lapu. Maayong gabi diha sa tanan. O lahos kita nga rin sa atong sa Mindanao, diyan sa bandang Tawi-Tawi, sa magsimula yan diyan sa Labuan hanggang Turtle Island, siya si Bungaw, yan ang Tawi-Tawi, at si Munol. Magandang gabi dyan sa lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum, katantan, mga taymang hudta, mga sama badyaw, iban mga simunol, katan, mga kwanta, mga taymang hudta. Punta tayo rito sa Hulo, Sulo, sapagkat separate itong Tawi-Tawi province to Hulo, Sulo. So dito sa Hulo, marami rin tayong mga kwan dyan, mga kapatid na mga Muslim, mga kakuan natin, mga kamag-anak din yung iba, sapagkat yung ating mga relatives ay nakapag-asawa ng mga taga-Hulo. So babatiin ko yung mga Huluhano dyan, yung mga tausog. Assalamualaikum, mga katantan, mga tao Gimba, tao Bud, iban katan, mga kwanyan, mga iban ethnic groups na mga kwanta, mga taymangunta, habasilan o mga tausog, iban mga yakan. Assalamualaikum. At may Chabacano rin dyan. Magandang gabi dyan sa Isabela Lamitan at sa Maloso. Mga Chabacano na dyan, mga mix. Buenas noches con todo, mga hermano y hermana, mga amigo y amiga diaton alina Basilan City, Basilan Province, Basilan City kasi noon yan. Dito sa Zamboanga City, magandang gabi sa mga kuan pa rin natin, mga kuan natin, mga kapatid nating mga Muslim, mga tausog. Mix din diyan, ang daming mga kuan diyan, mga tribo diyan. Chabacano Chabacano is not a tribe. It is not even recognized as a tribe. Sila ang Chabacano is a language. Lagi ko itong ni-reiterate dito na ang Chabacano is not a tribe, nor ang Zamboangueño is not also a tribe. At Chabacano is a language used in Zamboanga City. And Zamboangueños is the people residing in Zamboanga City. Lahat yan mix. May mga Bisaya na sa Zamboangueño, may mga Subanen Zamboangueño, mayroong mga Bisaya Zamboangueño. Those who can speak Chabacano is already considered as Zamboangueños. So at nakatira dyan, lalo na kung dyan ipinanganak. Buenas noches con todo, alin ang mga Chabacano at diaton mga hermano, alin ang mga Zamboangueño. At especialmente na mga Subanen community diyan sa Zamboanga, pinangaluhan niya ni Timoy Jerry Lumawan and Timoy Lanyusa. Mayang gabi diha sa tanan Subanen community diha sa Villa Santa Maria and all over the Zamboanga City area, sapagkat maraming mga Subanen dyan from Zamboanga City to Sibuko, Siraway, maraming Subanen dyan hanggang doon na sa Tripol SB, Siokon hanggang sa Gutalak, may mga Subanen dyan. So magandang gabi dyan sa lahat. At tuloy tayo rito sa ating hanggang sa Zamboanga del Sur kay Dato Pax Lumawan. At
yung ating mga kuwan dyan, mga basarm. Magandang gabi. At shout out sa lahat. At sa ating mga kamag-anak dyan sa Pagadian City. At ating mga kamag-anak na bago lang galing tayo dyan sa Vincenzo Sagon na may grand reunion sa mga Pansib family. Hindi pa kasama yung mga Ganding and all affiliated clan katulad ng Ansaw, Dumayo ay Malubay ay hindi pa napag-isa yan. So darating ang panahon na mapag-isa natin lahat yan. So punta tayo rito sa Lanao del Norte para malaman natin na nandyan pa rin nakikinig sa atin ang ating masugid na taga-sunod ang ating brother-in-law si mga Pimentel family dyan sa Tubod, Lanao del Norte, kay Marlon Alconera and wife, Tata Bacor and husband, Flor Katakutan, and all members of the family of Pimentel family nandyan sa Tubod, Lanao del Norte. At og lahos kita nga rin sa Tambulig, Bonifacio, mga pamilya ni Rogelio Pimentel, mayang gabi diha sa Tambulig o diha sa mga Hungko family diha sa Mulabi, ang atong mga pagumangkon diha tanan and Hungko clan diha sa Mulabi, mayang gabi na may naminaw karon diha sa Mulabi, mayang gabi so og lahos kita nga rin sa hutdon tani og kuan kada gabi di nato kalimtang kining atong mga amigo, mga relatives nato. Mayang gabi diha sa Region 10, mga kadatuan o sa tanan natong mga kabaihan diha sa Region 10, labi na diri sa Bukidnon. Sa Bukidnon mayang gabi diha sa 7 tribes o Bansalumad nga ana diha si Dato Jodoro Sulda, mayang gabi diha Dato sa Bansalumad. So arit sa Davao atong mga kauban diri si Bae Leonora, mayang gabi diha Bae o sa Davao de Oro si Dato Kalibadan o ang atong maabtikon nga mga kuan makugihan nga mga dato si Dato Wilfredo Lopez, mayang gabi diha Dato. So tanan mga kadatuan diha sa Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Occidental o Davao del Norte, mayang gabi og shout out sa tanan. Ilabi na sa tribong Mandaya, so mayang gabi sa tanan. So neneng gabi na atong ginagmay nga mga mahisgutan nato kining atong mga politikanhon uban sa atong indigenous political structure muna atong padayon ta sa paghisgutin ni aron maintindihan og bayo. So daghang kitag mga problema karon sa sektor sa atong IP dinhi sa atong nasod, ilabi na sa 110 tribes, daghan labi na diha sa Boracay, diha sa diri sa Visayas, daghan mga problema diha sa ilang mga ancestral domain. Mao nang atong gustong maprotektahan ang inyong mga ancestral domain, kay ang atong organization dili kini organization nga naga-rekruta og mga membership dinhi sa community kundi atong gi-embrace ang tanan 110 tribes pinaagi sa mga 110 ka members sa councils nga maoy mag-in charge, maoy in charge sa tanan mga tribo nila.
So mao kana ang atong objective diri o atong katuyuan. So mga mga kapatid diyan sa Luzon, kung nakikinig kayo, lalong-lalo na yung mga miyembro natin diyan sa council sa 110 tribes, lalong-lalo na diyan kay Attorney Balbino, dapat malaman ninyo kung ano yung ating talagang objective. Kailangan lang natin, hindi tayo kailangan mag-organize dito sa ibaba, sa mga community. Kailangan natin yung mga potential leaders na maaring may mga followers, mayroong community, at saka walang background na corruption sa kanilang community. Yun ang hinahanap natin. Sapagkat kailangan dito may mga integrity na kailangan siyang mangulo ng kanilang mga tribo, sapagkat pagka medyo may mga background, hindi tayo marespeto. So yun ang hinahanap natin ngayon, kaya nga medyo nahihirapan tayo sa pagkumpleto nitong 110 dahil talagang ini-scrutinize natin ang mga ating magiging membro rito sa 110 tribes. So paliwanag ko lang diyan sa ating mga kapatid sa Luzon, sapagkat hindi nila maiintindihan itong sinasabi natin kung ano ba yung ating objective o ang ating mission dito sa ating 110 tribes. Gusto lang natin mapagkaisa, sapagkat hindi natin kaya kung tayo itatayo ng sarili lang natin. Ang alam na ninyo, kahit may patayo ninyo ang inyong mga organization in the future, hindi makakatayo yan sa sarili, sapagkat alam ninyo ang policy ng gobyerno every 6 years ay magpapalit ng policy, sapagkat every 6 years ay magkakaroon ng replacement ng ating presidente, ang siyang mangulo ng ating bansa. So iba-iba yung policy. So hindi garantiya na ngayon ang ating estado ay okay na, sapagkat mayroon na tayong mga IP code, mayroon na tayong ibang pinagbigyan na tayo na ating mga local government, but yung sinasabing mga provincial ordinance, city ordinance, ang mga city at subject for amendment yan, at pwede yang baguhin pagka may interest ang ating mga local government sa atin. So hindi garantiya yon. Kaya nga gusto natin maitayo yung 110 tribes for ma-institusyon natin yan, magiging institusyon, lalong-lalo na may medyo balibalita na yun din ang pakiramdam natin, na talagang papalitan ang ating 1987 konstitusyon, yun ating saligang batas, sapagkat yung namumuno ngayon ay galing sa 1973 konstitusyon yan, at ang 1987 konstitusyon ay siyang pumalit doon sa 1973. Kaya maaari ito sa akin lang ang ating assessment or analysis ay sigurado yan 70 to 80% talagang papalitan itong, babaklasin talaga itong 1987 constitution, o maring ibalik sa parliamentary system of government. So gusto man natin at hindi, sapagkat magdi-decide niyan ang Kongreso. Nandyan yung PI, hindi na kailangan mag-participate dito yung ating community upang butuhan natin. Magbubuto pa tayo na kailangan na tanungin tayo, gusto ba natin itong sistema o gusto ba natin palitan ang ating ang ating saligang batas na 1987 na siyang tinatag ni former President Cory Aquino. So maaring papalitan. So kung mapalitan, yung lahat ng may gusto na siyang para sa kapakanan ng kanilang tribo, katulad nitong IPs na
mga IPs na may composed of 110 tribes sa buong bansa. Michael Cuarto is watching. Magandang gabi dyan, Michael. Kumusta dyan sa Manila? Shout out sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Metro Manila. Kung nasaan ka man ngayon, Michael Cuarto. Magandang gabi sa buong pamilya. Kaya nga, ipinapaliwanag natin ito na kailangan lang talaga natin itong mga indigenous people ay pwede natin itatag na matatag na may pasok natin sa ating saligang batas na bagong crafted na saligang batas upang ito'y hindi basta-basta mabaklas o maamindahan, sapagkat pag inamindahan mo ito, kailangan amindahan ang buong saligang batas katulad ng 1987 Constitution kung napaloob doon sa konstitusyonal, kung na-institutionalize na natin ang 110 tribes, sapagkat yung Cordillera, it is just composed of how many tribes, pero nabigyan sila ng kanilang autonomy. They have their own governance, pero ewan ko kung bakit, anong dahilan kung hindi nila may develop yung kanilang autonomous region nila, sapagkat ang Cordillera, it is already an autonomous region. There are two regions that was created and napasok yan dito sa ating konstitusyon, yung Cordillera Autonomous Region, Cordillera Autonomy, at saka itong kay Misuari, yung ARM, nasa loob yan ng ating saligang batas. So yan mga kaibigan, despite nga rito sa batas na institutionalized na at may sarili ng region na siyang na-recognize na ng ating saligang batas, ay medyo nakuan pa rin, medyo parang na-abulis na, sapagkat nandyan na yung BTC, yung BARM. So hindi natin alam kung anong pag nagiging batas na yan, yung BARM, sapagkat ang BARM, it is just yun na nga, yung transitional government. Hindi pa yan talagang makuan, matibay na batas, sapagkat parang kuan pa lang yan. Ngayon nagbubutuhan pa sila at hindi pa matuloy yung kanilang buto, pero yung kanilang BARM ay hindi pa napaloob sa ating saligang batas, so hindi matibay. So kailangan nga natin ito pagtibayin. Kaya this is our lesson learned. Ito rin ang ating reference sa mga indigenous people kung magkaisa ang lahat ng 110 tribes, sapagkat ang dami-daming organization, hindi natin malaman kung ano yung kanilang platform. Importante yung kung may organization ka, may platform ka, tungo doon sa kapakanan ng karamihan. Pag sinabi mo 110 tribes, mayroon kang sariling platform na pwede mong mabuo, at lahat yan ay benefited. Ang beneficiaries niyan is 110 tribes, at may matibay na structure na pwede mong gawin. So wala pa tayong nakita na ganun. Kaya nga nakita natin kung magsama-sama tayo sa pagbuo nito, hindi lang dahil may organization at may mga kwan dyan, may sinasabing may mga collection of taxes, mayroong registration fees, mayroong yung may monthly dues. Hindi yun ang ating layunin. Ang layunin natin, makabuo tayo ng sarili natin, ma-institutionalize, parang isang gobyerno na rin, a government within the government. Yun ang ating layunin, a government within the government.
May nangyari yan. Nangyari dito sa Rome. Ang Vatican City is a city within the city. Ang Vatican City. Kaya yun ang ating parang direksyon, ang ating gagawing at buuhin na political structures. Nakalimutan ko pala, dito kagabi si Haji Sahi, kasama si Bain Nora at saka yung kasama. Magandang gabi diyan, Haji Sahi. Magandang gabi at sa iyong mga apo at sa lahat na diyan sa Tamayong. Magandang gabi diyan sa iyo. At shout out sa lahat ng taga Tamayong. So, yun na nga. Yun ang ating binubuo ngayon at hindi tayo nagre-recruit dito ng mga members of the community sapagkat automatic na yan, embrace na natin lahat yan. At membro, gusto ninyo at hindi, membro kayo o hindi membro, pero membro kayo ng 110 tribes, ganun pa rin. Hindi natin pinipili rito kahit ayaw ninyo. Ang ating layunin pagka nagkaroon ng mga benefits ang ating ginagawa ay lahat naman makikinabang, walang hindi nakikinabang dito sapagkat ang ating platform is for the 100 tribe benefits. Mga programa natin dito sa agriculture, sa economic natin, lahat yan kasama na lahat. Kahit anong membro, maharlika ka ba dyan, kung anong klaseng maharlika ka dyan, organization na yan, walang problema yon sapagkat isang organization lang yan. At yan, mapakuha natin, na-mention na natin ang maharlika. Kaya nga, ito ngayon ang pinopromote nila itong pangalan natin na maharlika. But I doubt na bakit. Saan ba tayo nagmula? Ano bang origin nitong maharlika? Anong language ba itong maharlika? Ngayon, yung maharlika is sa Sanskrit or borrowed word from the Hindu. Kailan yan nagsimula? Nung hindi pa natatag yung ating tatlong island, hindi pa yan hindi pa nagkakaroon ng mergers of the three islands o 72,641 island dito sa buong bansa natin, ay hindi pa nagkaisa yan. Kanya-kanya pa at wala pa tayong pangalan. Ngayon, hinahabol ninyo at pinopromote nito itong maharlika. Hindi naman yan talagang yun ang original nating pangalan. Wala pa tayong pangalan nun. At alam niyo yung maharlika is nagsimula yan dyan sa Katagalugan. Paano yung taga Mindanao? Hindi pa tayo nagkaisa rito. Wala pang pangalan itong 72,641 na island dito sa buong bansa. Hindi pa tayo, wala pa tayo. Kaya nga, tinatanong ko kung saan ba taon na nagmula itong maharlika? Ang maharlika, kung ayon dito sa mga pagsaliksik ng ating mga dalubhasa, sinasabi nila, yung mga historian, sabi nila yung maharlika daw is nanggagaling sa word ng mahad. Lika, mahad. Ang ibig sabihin noon na it is a royal ruling class. Galing sa Sanskrit it is a Hindu writings, not even a language but it is a Hindu writings, yung Sanskrit, doon nanggaling yung maharlika. Kaya ngayon sinusulong natin itong maharlika. Calvin Tubong Banwa ay mayang gabi dia
Boss Calvin, maayong gabi dia sa pangantukan uban sa atong maabti ko nga abogado dia, the incoming vice mayor o pangantukan si attorney Welan Kalag, o uban sa inyong mga katim, labi na kay kining atong media pair si June Badayos. May kayo nag-message dayon si June Badayos. June, maayong gabi dia, shout out sa tibok pamilya. O gingon man dia sa tanan mga pamilya dia sa tanan mga grupo dia sa pangantukan. Blessing in disguise diha ta na kwan, nagkaila. Pinaagi sa dili maayong kwan, pero siguro gituyok ta na sa atong makagagahom nga diya kita magkita. So may gabi diya sa tanan tagapangantukan. Edgardo Perez, magandang gabi diyan Edgardo, shout out sa buong pamilya at salamat at for the first time nakita kita rito sa ating live stream. So padayon kita ngadto sa paghisgot aning maharlika kasi murag kuan ka nagkasumpay-sumpay na ning atong ginahisgutan kay tungod sa to Agosto nato nga kanang adunay kamatuoran dili kay invented by our mind, nag-imbento lang kana sa atong mga hunahuna dayon mauna na siya. Atong gibasihan diri ang atong unang-una ang atong mga kasaysayan nga nadiskubrihan sa atong mga historians, kay sila mo'y nagtuki-tuki niining atong mga kasaysayan kung asa kita nanggikan. So mao na ang atong ginakuan karon kinatuki. So mao nang balikon ko og di na ko makalimtan kining atong political structures, kay ang atong tinguha diri regardless din sa tanan mga organization. So kung mo ingong ayaw mo pag-organize, mas labi maayo nga daghan tag organizations then pag-abot sa oras diha nata matapok-tapok na nato, ma-strengthen nato ang mga organizations when we unite and merge into one. Sa tinguha nga pwede natong form ang atong 110 IPs institution. Mao na atong tinguha karon. So mo na makaingon ko nga doon na tayo a government within a government, kasi pagka sa 21 million it is already a government. Pagka nakausan nimo na composed of the elements is 21 million na mga IPs. Gani usa ka nasod na pinakagamay, but it is very powerful nga nasod nga it is just 9 million nga ang population. Currently karon ang Israel pinaka-powerful nga nasod tungod sa ilang solidarity sa ilang pagkahiusap. Gani karon medyo amo tungod sa mga updates nato diya karon kay muraga kaning atong mga media, extreme media, muraga dili na kaayo sila gakwan, and murag wala na kay sila dili na active masyado. So mo nang atong gitinguha karon nga aduna kitay sarili natong gobyerno to run for ourselves, para kita na ugmad ang atong mga yuta, atong ekonomiya, then we can generate taxes and contribute to our government nga ang atong mga produkto kuha na to makapag-generate og mga taxes para sa atong gobyerno. Maka-contribute kita sa peace and order because kita may tao diha sa countryside. So makontrol nato ng mga kuan diha.
kanang mga diliingon nato diya, kanang mga igsuon nato nga lain ang ideology. Di man ta gusto ana god nga kanang communism. Lahi bangod ang prinsipyo sa communism. Usahon ang income tapos wala kay panahon nga madato, wala kay panahon nga mo asenso kay ang tanan income nimo kontrolado sa gobyerno. Tagaan lang kag gamay kay gikumon ko na. Gikan na sa word nga common mo na gitawag og communism. Mo na principle of communism. Mo nang dili ko ta gusto ana. Although ang atong mga kaliwat 99% we came from the China. Kaya mao kana tan-aw ra gud ng atong mga itsura. All Asians are the same in figure. Pareha ang sizes. Although ang Chinese puti-puti lang. Pero tanawa ang mga mata singkit. Tan-aw nimo may mga sa atong mga genetic Chinese kita. We came from the Chinese blood. Ang Chinese it exists kaniadto pa sa before pa sa 2020 dili 2020 AD ha, 2020 BC wala pa matao si Kristo mo nang naana siya katong naana gani ang pinakadako nga dynasty diha katong Xia dynasty. So wala pa matao si Kristo doon na dynasty diri sa China. So tiyaw mo na ang China murag nag-una ni siya. Then sa panahon ni Chiang Kai-shek nga dula pa democratic pa ang China, okay pa ang China sa dihang gisudlan nilang nilang Mao Zedong o Mao Zedong motong nibakwet si Chiang hari sa Taiwan. So diha kuno gikan ang atong mga kaliwat sa Taiwan. The proof of this kaning atong mga accessories do natay agong and other jewelries accessories gikan na dito. Kita nimo kay because we cannot manufacture by our own. Kay dita kahimo og mga jar diha kay gikan na sa kang Ming dynasty. Naguna ang Ming dynasty and in the 13th century then it is followed by Qing dynasty sa 16th century. Mao na ang nahimong nagkanit-kanit na ang Chinese nagtrade engage nagtrading diri sa Pilipinas. But it doesn't mean na gusto nato sila. Bisag pag atos lang blood because of the way they handle their government. Dili ta gusto kay hindi ta gusto o gusto ta kanang demokrasya nga libre ta, dili ta pwedeng magpasakop nila. So mo na atong mo na atong dili gusto. Ug usa pa ang ilang kultura, it's no longer nga pareha sa atong kultura. Lahi na ilang mga kultura, mga violente, despite sa mga disiplina nila dito sa ilang lugar sa China. Pag nagkamali ka dito, adto ka dito sa firing squad, millions and millions nga nangamatay atong panahon ni excuse me pa istorya ta diri sigurado ma-plug down na punta diri. Kanang million and millions dito sa ilang sa panahon ni Mao Zedong o ni Chiang Kai-shek. So wala. But anyway, bahala nang ma-plug down ta basta ang atong information mapasa na to karon. Manang importante yun nga magkuwanta, mag-live ta kay bisan pagpalaon ni karong atong gihisgutan karon at anyway nakuanan ibala na ninyo. So mao ni ang mo na nga atong tuyo diri nga makahimo ta og lig-on nga political structure, mga kaigsuonan, mga IPs katong mga leaders nato nga daghan mga intelihente nga mga leaders nato ayaw mo pag pasakop anang
pangkilkilan mo. Atong sigurohon kini pagpaligon kay ang atong mga kaliwat sa umaabot ang kaning gininteresan sa both sa mga political mga oligarko, mga politiko or other organizations nga mas powerful mo ni mag-interes sa atong mga ancestral domain. Wa ba mo kahibalo nga aduna tay share sa tanan nga project sa gobyerno. Doon ay share ang IPs. Galing lang kay kinsa man puy hatagan ani nga dili wa man ta mahiusa. There must be a one organizations of the 110 tribes. So mahatag kanang atong share sa royalty tax gikan sa generating tax of the government projects. Like for example na Malampaya oil, kaning mga geothermal nato, kaning National Power Corporation nato, lifetime ka na doon na natay, kung doon na natay kaugalingon, lifetime po nang makuhaan na to og pan makakuha na tagamay, maka-establish na tagamay natong governance. Usa pa ni usa ako gikuan sa inyo, the government is not a governance. Kasi pag isulti nimo governance, it's just a management. Pag isulti nimo government, it is a body of the whole. Doon na armed forces, doon ay police, doon ay mga departments. Muna ay pasabot ng government. Pero kanang governance, it is just a management of your community. Wala ka na, dili ka na, dili tanawang taning message ni Jun. Mo na nga Jun. Mo na principle sa kita sa principle sa physics, and every actions there must be an equal reaction. Unsa daw na kung ang tanan butang ay mong gihimo, doon na ginay mo balik nimo. Sa mathematics, pag mulabay kag 100 pounds sa pader, mubalik na nimo 100 pounds. Mao na ang principle sa mathematics. Jaime Bugarcia Jr. is watching. Magandang gabi diyan sa iyo, Jaime, at shoutout diyan sa buong pamilya. So ganyan yung principle of mathematics or principle of the physics. Kung ano yung gagawin mo, babalik sa iyo. Kung anong itinatanim mo, yun din ang anihin mo. That is a principle. Hindi mo pwede i-refute yan. That is a principle of mathematics. Kasi ang mathematics, the only science, an accurate science, yan lang. Kasi hindi mo pwedeng sabihin 1 plus 1 is equal to 3. So 1 plus 1 is equal to 2. Kaya accurate yan. Lahat ng klaseng science, hindi mo pwedeng i-refute na hindi tama ang principle of mathematics. Itong in every action there must be an equal reaction. Mao na John. So di na lang nato na iskutan kay doon na naman tayo sa tanan natong gimo, doon naman ay tugbang sa atong gibuhat. So mao po nang nahitabo nato
Pag ilapas nimo ang balaod, then sa may kuan na, sa may tugbangan na. Di siyempre na penalty. Na silot. So mo na ang atong kahimtang. So mao nang sa atong political atmosphere karon nagkaguliyang ta. Pero kining ay lang mo ka suko nako kay this is my personal analysis katong naminaw nako nga mga kauban natong mga taga DDS kay og moyong kag DDS number 1 man ta nga DDS kay gani sa panahon sa pagduso nato kay Digong kay himo natong presidente kay mao lagi nang atong tinguha nga adunay peace and order ning kuan ug mawala ning mga droga. So wa na ta maghulat nga doon na pay mo funding nato mismo kita ni gasto kita atong kaugalingon sakyanan atong kaugalingon kwarta gikan sa pagduso kang Digong nga gusto ta mo kandidato gid siya tapos gipahirapan pa kita gikuan pa kita kanang gikuan kita niya gilisod-lisod kita niya up to the last minute of his candidacy, filing of candidacy, nagkalisod-lisod kita nga naman nigasto tag kwarta, nigasto tag effort, nigasto tag oras lagi kay gusto nato nga mahimo siyang presidente aron mo nga wala kining mga nga karon giimbestigahan nga droga. So mao kana ang nahitabo ani adto. So mao lagi na karon kung unsay outcome aning ilahang mga kuan dia ilahan na. So dili man ta, we are not loyal to anybody. We are loyal to our country and we are loyal primarily we are loyal to our family kasi bisa pag magkinaon sa unahon maginaton ng atong pamilya. Then secondary is kanilang reality dili ta magbinutbot nga istorya. Secondary lang ng kuan atong loyalty to our country. Ayaw po nga himo ni mag secondary ang pamilya. Kaya ang pamilya bisan pa magkinaon sa ning kalibutan, mabali ning kalibutan, naagita sa pamilya. So mo nang pero gustuhin nato kay mo lagi nang gusto nato maayos nato ning sistema, maayos nato ning atong mareforma nato ning mga lapses, mareforma nato ning sistema aron mapamaayo ang resulta. Pag maayo ang resulta, mamaayo ang atong dagan sa atong pamilya. Kay bisa pag unsaon nato og kuan sa atong ayos sa atong pamilya, kung dili maayos ang gobyerno nato, ang sistema dili gid dato mapaayos. Labi na sige tag paningilan ng 20 pesos nga bugas, daan naman nato nahisgutan kaniadto pa, imposible man gyud na. Kay kung kanang mga taong naningil diha siguro ambot lang asa ka taman ang mga utok na ini. Kay kaniadto pa lang dili na man gyud matuman. Kay imagine kung magtanong kag humay, diya magbasakan ka, ang cost of labor nimo paglimpyo pa lang ana mahal na. Kay ang upgraded naman ang tanan nga mga kuang karon trabahante, di naman masugot nagsweldohan nimo tag 100 ang adlaw, 50 ang adlaw, kaniadto pwede pa. Naabtan pa nako kaniadto ang among mga manlampasay sa among yuta, sweldohan lagi 5 pesos. Karon dili na, kinahanglan na kamo sweldo og sama sa standard nga sweldo gyud sa gobyerno sama. Di na wa na may trabahante karon og 500 gani. Bago lang may nagpapanday 700 ang 700 ang karpentero. So kaniadto is 300 lang, 200, 250, 300 mora na kuan. Mao gani naglakaw ang panahon, nagkagulang
nagka-upgrade. Ang tanan upgraded na gani paingon naman ganita sa AI kanang gitawag og artificial intelligence. So nagdugang kanito wa pay cellphone karon do na ni cellphone. So tanan upgraded na, atong TV upgraded na, tanan upgraded na. So dili ta magsigig paningil anang 20 pesos kasi kung imong suma-sumahon kaniadto pa dili man gyud na mahitabo kay ang cost of labor, ang tanan inputs, fertilizers, tanan inputs di mahal. Dili nimo pwede baraton alangan mo palit ka og fertilizers. Mo palit ka og fertilizers og mahal tapos ibaligyan nimo imong produkto og barato di na naalkansi ka na. So magbutang sad mo og logic sa inyong kaugalingon. Ayaw sige paningil anang 20 pesos nga bugas. MD Modasir, magandang gabi sa iyo at shout out diyan sa iyo. Kaya huwag na natin yung huwag natin maningil diyan sa 20 pesos na bigas. That is just a part of the political strategy. Kung alam nyo, ito nga, sinabi nga ni Digong yung panahon niya, in 3 months, mawala na yung droga. Hanggang nga nag-retire, hanggang nga nag-step down siya for the 6 years, hindi nga niya nagawa. Wala yun, bunga lang yun ng ating political strategy upang kagatin ng ating mga butante. So, siningil ba natin si Presidente Duterte sa 3 months niya na kuwan? Practically, yun ang kuwan natin hindi ko sinasabing sinisingil ko rin si Presidente Duterte pero naintindihan ko na ito ay part of the political strategy. Iyan na nga ang kuwan natin mga strategiya natin Hindi ka mananalo sa anumang labanan kung wala kang kung wala kang estratehiya o strategy. Lahat yan involved strategy. Hindi na lang natin yan hindi tayo makapag-mention dito sa Facebook page ng kasi ma-violate natin ang community standard. So yun, Jaime Bugarcia Jr. is watching. Magandang gabi dyan sa iyo, Jaime, at shout out sa lahat at shout out sa buong pamilya. Kaya nga, eto ngayon, nandito tayo sa mga political ko natin, pinag-uusapan natin yung mga political sa pampolitika na atmosphere natin. Sa palagay ko nga, nakapasok na si Uncle Sam dito sa ating bansa. Ano kaya sa palagay ninyo? Papayag kaya yan siya na may magiging presidente na anti-US? Kayo lang maghusga. Kayo rin ang magbalanse. Noon, hindi pa napasok yan dito, may mga tsansa pa tayo. Kahit nga sino magpresidente. Pero ngayon, ewan ko lang kung magsip-sip siguro tayo doon sa kanila. Baka matauhan sila at parang magustuhan nila tayo. Basbasan tayo. Ikaw ngayon, ikaw ang magiging presidente. Ganun lang yan. Sa buong mundo sila ang nagkontrola sa political aspect. Kaya malabo kung may iniisip pa tayo na sa 2028 mayroon pa yan, ewan ko lang. Nandito na si Uncle Sam sa loob. Ilang bases na ba tayo mayroon? 9 bases na, US bases dito sa loob ng bansa. At hindi sila papayag na mayroong presidente na laban sa kanila, antay. Sapagkat pag na-experience yan nila noong panahon ni Joseph Estrada, sinipa sila palabas, wala silang magawa.
Kaya ginawa ng sakit si Joseph Estrada, hindi niya malaman kung saan nanggaling yung sakit niya. Bigla na lang siya kuwan dyan, nasipa palabas sa Malacanang. Bakit? Kasi pagka yan ang mga taong yan naghahanap ng, pag kinalaban mo yan, hahanapan ka ng sakit na hindi mo malaman kung saan nanggaling. Hindi ka ma-diagnose kung anong sakit mayroon ka. Mga magikiro yan eh. Ang dami nilang pera eh. Dolyar. Gawang ka ng sakit na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Kaya kahit huwag na kayo mag-isip pa sa 2028 na yan na wala. Ito the last, makita natin for the succeeding election, wala na yung 2028. Siguro pag medyo sa another term of office na naman, matulad doon kay Gloria Macapagal Arroyo, ma-extend na naman because of the transitional government. At yun ang nangyayari noon kay Joseph Estrada. Kaya ito ay aking personal, hindi ako genius, hindi rin ako but maliit tayo na political analyst, pero hindi naman tayo kilala. Pero kayo ang mag-judge dito kayong humusga rito sa sinasabi ko kung totoo mangyari ba ito, hindi. Sapagkat tingnan ninyo kung anong nangyari kay Joseph Estrada noon. Kaya nandito na 9 bases, nandito na naka-establish na sila. Hindi na basta-basta mo yan mabunot dito. Sana nung panahon pa ni Duterte, kung nakinig lang siya sa atin, ngayon sila pa ang nasa power. Sapagkat pag tinanggap na yung RIVGOV natin, ay transitional president pa siya ngayon. At yung second lapses nila noong 2022, sana si Sara ang presidente. Pero parang hindi naman natin siya totally na sinisisi kasi kanya naman yung perspective eh. So ito nangyari ngayon. Ang Davao wala ng budget. Ewan ko dito kay Senator Bongo, mayroon pa. Kay Senator Bato, kung mayroon pa siyang maibigay. But dito kay Congressman Pulong, parang itinaas na niya ang kanyang kamay. Kasi recently, sinabi na niyang naghingi na siya ng paumanhin na wala ng medyo budget sa mga public at sa mga private hospitals. Kaya yun ang mga kuwan natin ngayon. So, kaya nakakakuan itong kuwan natin, itong political atmosphere natin, medyo shakis. Antayin natin sa 2025 kung ano pang next na mangyayari. So balikan ko yung ating main topic dito, yung political structures ng mga indigenous people. Yun ang sinasabi ko, yung objective natin dito is to create a government within the government. Kasi pag institutional na ito, na institution na ito, itong 110 tribes, nagkaroon na ng konkretong political structures, pwede na natin patakbuhin ang ating the entire community of the 110 tribes. So may sarili na tayong
mga department, may sarili na tayong economic tayo na magpapatubo sa ating mga ekonomiya. So yun ang talagang main objective natin dito. We are not just organizing to organize because of our self-interest na magkakaroon tayo ng anong posisyon ba o anong pera meron. Hindi natin yun tinitingnan. Ang tinitingnan natin dito yung maprotektahan natin ang ating individual na mga membro ng IP, sapagkat nandyan yung mga buti na lang hindi pa na-implement yan ng mga ating mga kapulisan yung ginawa ni Presidente Duterte, yung anti-terrorism bill. Masakit yun. Alam nyo ba yung anong laman ng anti-terrorism bill? Ay batas na yun eh. Buti na lang hindi ina-implement ng ng kapulisan eh. Pwede ka damputin at anytime doon sa daan pagka may report na sa'yo na medyo mabuti na lang at nawala yung hindi ko maintindihan, sila yung nag-invento itong sa anti-terrorism bill. Pagkos sila pa rin ang nagpatakbo noong red tagging. Ano kaya yun? Kung nag-red tag ka ng red tag, alam mo, doon sa anti-terrorism bill, pwede kang daputin pagka nasuspitsahan ka, tapos daling ka doon sa istasyon ng police for custody for 15 days. Ngayon, dahil gusto nila makapag-extract ng information galing sa iyo, hindi mo masabi dahil inosente ka, hindi ka makakaamin dahil wala ka namang aaminin. Extend ka ng 10 days, so magiging 25 days. So buti na lang within that period, sa 25 days mong nandoon sa kanilang custody, hindi ka nila nasasaktan. Kung nasaktan ka nila, sigurado hindi ka na makakauwi dahil hindi ka na nila pakakawalan, dahil kung pakawalan ka nila siguradong may demanda mo sila, may reklamo mo sila, kaya malabo. Kaya pero sa mga mahihirap lang yan, sa mga maliliit, hindi pwede yung gawin dun sa mga mayayaman at mga politiko na mayroong mga power. Kaya buti na lang at hindi na-implement yan, pero batas na yan. Anytime pwede nilang i-implement yan eh. Kaya nga nung magrally-rally sila dyan dito sa Tagum, ang daming epekto nun. Buti na lang at hindi na-implement yun. Ay muntik na nga si Congressman Alvarez doon madali. Kaya mahirap din. Hirap yung mga batas ngayon. Lalong-lalo na kung matagurian kang terorista tapos ng maligayang araw mo. That is a political crime. Hindi mo pwedeng buti kung sa revised penal code lang yan, pwede paglaban ng ating abogado. Pero yan, hindi ka na pwedeng lumaban yan pagka nataguri ang kanyan. Buti na lang na-dismantle yun sinakwan. Yun dalawa. Kung hindi na-dismantle, nagpatuloy ng pagpangalan ng mga tao, sigurado, kawawa yung mapangalanan. Sapagkat nandyan, yung nakanganga yung ating anti-terrorism law na ginawa ni Presidente Duterte. So mga kababayan, mga kaibigan, o atong mga kaigsuunan diha sa atong Mindanao, mo atong ginahisgutan ang kaning atong kahimtang kung paano nato mahatagan o hatagan nato o ma-realize nato ning atong mga tinguha dinhi sulod sa 110 tribes para mapaligo nato o maprotektahan nato ang atong mga igsoon. Dili kay pasaligan kita nga maprotektahan kita sa mga organization. Sapagkat tinuod lang kung ang organization daghan man gud ang mga kwadya, daghan ang mahimong dili maayo.
Kay kanang mga leader na to, wa ta ka kasiguro ana nga dili mapalit. Karon aduna kay problema. Dako kay mong problema na imong leader nga leader sa imong organisasyon makasalig ka nga makalaban na nimo. Primero na mo so pangusgan ka pa aron mo mahal ang imong presyo. Pag nagmahal na imong presyo, diha na kanila buhian. Kasi doon na mga bribery diha, mutumaw. Dugay nga practice na siya. Kunuhay, mulaban. So, mangusog. Dado nimo sa korte. Dado nimo sa ubang ahensya sa gobyerno. Mangusog na sila. Pag pangusog, pag medyo doon na kay balyo, buhian kanila kay mapalit naman sila. Mo ni atong tuyo diri sa 110 tribes nga mapaligo na to nga doon na natay kaugalingong balaod dili lang kay ay pikod kundi balaod gyud nga naka sanction diha sa atong gitawag nga revised penal code kay ang penalty sa atong mga sala atong mga penalty diha sa sala atong mga sala nga na violate nato diha man na magabase sa atong revised penal code. Unay gusto nato nga mahitabo diri sa atong 110 tribe. So nining gabi na alas 8 na sa gabi og mangayo na usab kita og panamilit og mangayo kita atong usbon ang atong pagpangayo og greetings sa atong mga kaigsunan sa tibuok kalibutan og atong sublion ang atong mga greetings diri at una-una to ang Mindanao gikan diha sa Bangsa Lumad sa 7 tribes ay labi na kay Dato Juduro maayong gabi og sa tanan mga Bangsa Lumad og sa 7 tribes og diha sa Zamboanga del Sur kang Dato Pax Lumawan og sa iyang basar kanang gipromote nato nga autonomous regions sa Zamboanga Peninsula maayong gabi diha sa tanan mga miyembro o diha sa Zamboanga City nga Subanen community diha kay Jerry Lumawan o sa tanan nga mga taga Zamboanga Peninsula maayong gabi o diri sa Davao ang atong igsoon si Haji Sahi maayong gabi diha Haji o shout out diha sa imong mga community diha sa Tamayong maayong gabi o diyan sa Luzon magandang gabi sa lahat at tuloy-tuloy lang tayo at sa pakipag-struggle dito sa ating mission or objectives natin yung layunin natin na mapatatag natin ang community ng 110 tribes ng mga ethnic groups. Saan ha? So yan ang kuwan natin sa gabing ito yung yung mga paksa natin yung ating mga usapin at sa lahat ng ating mga OFW magandang gabi shout out sa lahat at God bless us.